Hindi lahat ay nakikipag-flirt ng lantaran. May mga taong hindi nagpapasigla ng buong silid, ngunit binabago ang temperatura nito. Kung introvert ka, kadalasang nangyayari ang attraction sa mas banayad na paraan. Sa presensya, timing, pagmamasid, at intensyon. At ang totoo, napakatindi ng mga tahimik na senyales na ito. Dahil ang mga ito ay totoo, kalmado at ligtas ang pakiramdam. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na pagiging outgoing. Ito ay tungkol sa paggamit ng mga lakas na meron ka na bilang isang introvert. Lalim, kamalayan, at pagiging mapili. Para makagawa ng mga moment na personal, hindi lang pakitang tao. Narito ang iba't ibang introvert-friendly na paraan para natural na makakuha ng atensyon at attraction. Number 1, ang soft eye contact na nagsasabing nakikita kita. Malaki ang kaibahan ng pagtitig at pagiging nakikita. Karaniwan nauuna ang pagmamasid ng mga introvert bago ang pakikipag-ugnayan at pabor ito sa iyo. Kapag nagsasalita ang crush mo, panatilihin ang eye contact ng medyo matagal kaysa sa karaniwan. Pagkatapos mag-relax at magbigay ng isang maliit at tunay na ngiti. Hindi yung malaking ngiti. Isang banayad lang na ekspresyon na nagpapahiwatig ng init ng walang pressure. Epektibo ito dahil ang eye contact ay ang isa sa pinakamalakas na non-verbal na senyales ng interes. Pero karamihan ay umiiwas dito o minsan sumusobra naman. Ang kalmado at maikling koneksyon ay mukhang sinadya. Ipinapakita nito ang kumpiyansa ng hindi dominante at ipinapakita ang interes ng hindi nagmamadali. Paano ito gawing natural? Tumingin sa isang mata saka sa kabila, tapos saglit na umiwas. Iayon ng ekspresyon sa sinasabi niya. Huwag pilitin ang intensity. Mag-isip na parang curious lang, hindi seryoso. Ang goal ay huwag magpa-impress. Ang goal ay lumikha ng maliit na sandaling parang kayong dalawa lang ang may alam. Number 2, strategic na presensya. Ang power ng pagiging malapit. Hindi karaniwang maingay pumasok ang mga introvert sa isang espasyo, pero mahusay sila sa makabuluhang pag-iral dito. Madalas umusbong ang attraction mula sa pagiging pamilyar, at ang pagiging pamilyar ay nagmumula sa paglapit. Hindi mo kailangang habulin ang interaksyon. Iposisyon mo lang ang sarili mo kung saan pwedeng mangyari ng natural ang pakikipag-ugnayan. Umupo sa distansya na pwedeng makipag-usap. Sumali sa maliliit na grupong kinabibilangan na niya at dumating o umalis sa magkalapit na oras tulad niya kung posible. Epektibo ito dahil ang isip ng tao ay likas na nagtitiwala sa mga bagay na pamilyar. Ang paulit-ulit na pagkikita na walang pressure ay bumubuo ng ginhawa. Ang ginhawa ay nagpapababa ng social guard. Kapag mababa ang depensa, sumusulpot ang curiosity. Hindi ito tungkol sa pag-iikot o pagpipilit ng mga pagkakataon. Ito ay tungkol sa pag-alis ng mga hadlang sa koneksyon. Narito ang banayad na mga senyales ng pagiging approachable. Relax na postura, paminsang sulyap, plus tango bilang pagkilala, at abala sa isang gawain tulad ng aklat, trabaho, usapan, imbis na mukhang naghihintay. Hindi mo pinipilit magpapansin. Lumilikha ka ng mga pagkakataong mapansin. Number 3, ang observant na papuri na iba ang dating. Ang mga extrovert na pagpe-flirt ang nakakakuha ng atensyon, pero ang tiyak na pagpapahalaga ang naaalala. Karaniwang napapansin ng mga introvert ang mga detalyeng hindi nakikita ng iba. Mga patterns, pagsisikap, ugali. Kapag binigkas mo ang obserbasyong yon, ang dating ay sinseridad, hindi pa charm. Halimbawa, ang linaw mo magpaliwanag. Gusto ko kung gaano ka ka-patient sa mga tao. Thoughtful na tanong yung tinanong mo kanina. Interesting ang music taste mo. Ganda ng vibe. Epektibo ito dahil inaasahan ng mga tao ang papuri sa itsura, pero hindi nila inaasahan ang pagkilala sa pagkatao o intensyon. Kapag panloob ang papuri mo, ito ay personal at validating. Narito ang mga tips sa pag-deliver nito. Panatilihing maikli.
Sabihin ng kaswal, hindi parang seremonya, at huwag hintayin ang perpektong sandali. Mas panalo ang natural na timing kaysa sa pinaghandaan. Ang mapagmasid na mga papuri ay nagpapahiwatig ng atensyon, respeto at emosyonal na kamalayan. Mga katangiang tahimik pero kaakit-akit. Number 4, ang superpower ng mga introvert, malalim na pakikinig. Maraming tao ang nakakarinig ng mga salita, pero iilan lang ang tunay na nakikinig. Dito nagiging kaakit-akit ang mga introvert nang hindi nila namamalayan. Kapag nagsasalita ang crush mo, hayaan mo siyang makatapos ng buo. Magtanong ng isang makabuluhang follow-up, tandaan ang isang detalye at banggitin ito sa susunod. Halimbawa, nabanggit niyang stress siya sa isang project. Sa ibang araw, sabihin mo, kamusta na yung project mo? Ang simpleng kilos na yon ay nagsasabing, nakinig ako. Mahalaga ka para matandaan kita. Epektibo ito dahil ang pakiramdam na nauunawaan ka ay lumilikha ng emosyonal na seguridad. Ang emosyonal na seguridad ay nagbubukas ng loob. At ang pagbubukas ng loob ay nagpapalakas ng attraction. Narito ang mga behaviors na nagpapalalim na koneksyon. Marahang pagtango habang nagsasalita siya, pagtugon sa kahulugan, hindi lang sa nilalaman, at pahintulutan ang maiikling katahimikan imbis na punuin ito agad. Kapag komportable ang katahimikan, senyales ito ng presensya, hindi awkwardness. Madalas isipin ng mga introvert na kailangan nila magsalita ng mas marami para maging kaakit-akit. Pero sa totoo lang, ang kakayahang maramdaman ng isang tao na siya ay narinig ay mas nakakahatak kaysa sa tuloy-tuloy na pag-uusap. Number 5, tahimik na kakayahan. Hayaan mong masaksihan nila ang husay mo. Hindi laging malakas magsalita ang kumpiyansa. Minsan maayos lang itong gumagana. Kapag abala ka sa isang bagay na mahalaga sa iyo, tulad ng trabaho, pag-aaral, malikaing gawain, o pagtulong sa iba, natural mong ipinapakita ang focus at layunin. Nakakaakit ang mga katangiang ito dahil nagpapahiwatig ito ng katatagan at direksyon sa sarili. Hindi mo kailangang ipakita ang sarili mo. Hayaan mo lang na makita yung aktibo mong pakikilahok sa mga shared na kapaligiran, yung pag-aalok ng tulong kapag naaangkop, at yung pagbabahagi ng mga maliliit na insights nang walang sobrang paliwanag. Epektibo ito dahil nahahatak ang mga tao sa mga mukhang panatag sa sarili. Ang tahimik na kakayahan ay nagsisenyas ng pagiging independent at maaasahan. Dalawang katangiang sobrang attractive. May mga subtle behaviors na nagpapalakas ng epekto nito. Kalmadong pagdedesisyon, tinatapos ang sinimulan, at nagsasalita kapag may makabuluhang maidadagdag. Kapag nakita ka nilang kumilos ng may ginhawa sa sarili mong mundo, kusang sumusunod ang kuryosidad. Sino nga ba siya talaga? At number 6, ang imbitasyong walang pressure na nagbubukas ng pinto. Madalas nag-aalinlangan ang mga introvert na maunang mag-aya dahil ayaw nilang makaabala. Pero lumalago ang attraction sa pamamagitan ng mga shared experiences. Ang susi ay mag-alok ng pagkakataon ng walang bigat o drama. Isipin ang mga imbitasyon bilang bukas na pinto, hindi ang grandeng galaw. Halimbawa, kukuha ako ng kape mamaya, baka gusto mong sumama. May nakita akong lugar na maganda ang music, balak kong puntahan ngayong linggo. Mag-aaral ako pagkatapos ng klase, pwede kang makisabay kung gusto mo. Epektibo ito dahil ang imbitasyong walang pressure ay madaling tanggapin. Ipinapakita nito ang interes habang pinapanatili ang ginhawa. Walang inaasahang performance. Simpleng oras lang na magkasama. Ang pag-aaya ay hindi pag-amin. Isa lang itong pagkakataon para makipag-ugnayan. Kung pumayag siya, lumalalim ang koneksyon. Kung tumanggi naman, nananatili ang dignidad at gaan. Alin man ang mangyari, nananatili kang tapat sa natural mong estilo. Ang tunay na advantage ng introvert attraction. Karaniwang paniniwala na ang lakas ng loob ang lumilikha ng attraction. Pero ang tunay na nagsusustain dito ay emotional resonance. Ang pakiramdam na makabuluhan ng interaksyon, hindi mababaw. Natural na sinusuportahan nito ng mga introvert strengths tulad ng pagmamasid kaysa panguhula,
lalim kaysa volume, consistency kaysa intensity, at presensya kaysa pakitang tao. Hindi nito ino-overwhelm ang mga tao. Dahan-dahan silang naaakit na kadalasang humahantong sa mas matibay at mas tunay na interes. Hindi mo kailangan maging mas extroverted. Kailangan mo lang maging intentionally visible. Mga karaniwang pagkakamali ng isang tahimik na tao at paano ito maiiwasan. Unang pagkakamali, naghihintay ng perpektong sandali. Bihirang ipahayag ng malinaw ng attraction ang sarili nito. Ang maliliit na hakbang ang bumubuo ng linaw. Ang mabuting gawin ay gumawa ng maliliit at mababang risk na mga hakbang tulad ng eye contact, isang komento o isang imbitasyon. Pangalawang pagkakamali, ganap na tinatago ang interes. Magkaiba ang pagiging misteryoso at ang pagiging hindi maabot. Ang mabuting gawin ay ipakita ang init kahit nananatiling reserve. Dapat banayad ang interes, hindi invisible. Pangatlong pagkakamali, sobra ang pag-iisip sa bawat interaksyon. Kapaki-pakinabang ang pagdinilay, pero nakaka-paralyze ang labis na pag-overthink. Ang mabuting gawin ay ituon ng pansin sa paglikha ng isang positibong sandali, one at a time. At ang huling pagkakamali, ipinapalagay na ang pagiging tahimik ay madaling makalimutan. Ang tahimik na presensya ay maaaring maging sobrang hindi malilimutan kapag may intensyon. Ang mabuting gawin ay hayaan mong ang mga kilos mo ang magdala ng kahulugan, imbes na taasan ang ingay. Mga signs na gumagana ang low-key mong paraan. Kadalasang lumilitaw ang attraction sa maliliit na pagbabago sa asal. Hanapin ang mga patterns, hindi iisang sandali lang. Maaring mas madalas na siyang maunang makipag-usap, mas lumalapit na siya kapag may pagkakataon. Ginagaya niya ang energy o bilis ng pagsasalita mo. Naaalala niya ang mga nabanggit mo. Naghahanap siya ng paraan para pahabain ang interaksyon. Ipinapahiwatig ng mga signs na ito ang ginhawa at unti-unting interes. Eksakto ang kapaligiran kung saan umuunlad ang introvert attraction. Paano manatiling totoo sa sarili habang nabubuo ang attraction? Hindi nito layunin na piliting magustuhan ka ng isang tao. Ang layunin ay hayaan silang makilala ka ng malinaw. Dapat kalmado ang interes, hindi nagmamadali. Hindi mo kailangang magpasaya. Makipag-ugnayan ka lang, sapat na. Mas mapanghikayat ang pagiging totoo kaysa sa charm. At lumalago ang attraction kung saan komportable ang mga tao. Kapag inuuna mo ang paglikha ng ginhawa kaysa sa paghahabol ng atensyon, mas mapapansin ka ng natural. Mindset ng tahimik na kumpiyansa. Isipin ang attraction hindi bilang bagay na ipinapakita, kundi bagay na pinapahintulutan. Hindi mo kinukumbinsi ang isang tao na mapansin ka. Inaalis mo lang ang mga hadlang para makita nila kung sino ka talaga. Ganito ang itsura ng tahimik na kumpiyansa. Present ka, hindi aligaga sa sarili. Ipinapahayag ang interes ng walang drama. Hinahayaan ng katahimikan ng walang kaba. At kumikilos ng may intensyon, hindi padalos-dalos. Bihira ang ganitong energy, at ang bihira ay madaling maalala. Hindi kailangan ng mga introvert ng mas maingay na estratehiya. Ang kailangan nila ay mas malinaw na mga senyales. Isang sulyap na bahagyang pinatagal, isang thoughtful na obserbasyong binigkas, isang simpleng imbitasyong inialok ng walang pressure. Mukhang maliliit na mga sandaling ito, pero bumubuo sila ng pattern ng presensya. At ang presensya ang nagpaparamdam sa isang tao na siya ay naaakit, hindi hinahabol. Hindi laging dumarating ang attraction na parang kidlat. Minsan lumalago ito na parang init. At ang tahimik na init, kapag napansin ng isang tao, ay mahirap kalimutan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, "Hello po Sir AP, a pleasant evening sa'yo at sa lahat ng mga avid fans. Well said and done Sir AP. Para sa akin, upang makaiwas sa mga taong mapang-abuso, hindi ako nagtitiwala agad. Hindi ako nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa sarili ko, nananatiling low-key,
at hindi ko pinapakita na lagi akong available. I always set my boundaries. Marami pong salamat Sir AP. More power and God bless always. Sabi naman ni Mary Ann Panya, totoo po ito lahat. And I'm so proud na introvert pala ako, Sir AP. At ayon naman kay Renante Damgo, nice ang paliwanag nyo ngayong gabi, Sir AP. Lahat ng sinabi nyo ngayon ay totoong nangyayari sa araw-araw. Thanks po. At shoutout din kila Mario Alipit, Annalyn Granada, Maricel Ramos, Arky Vlogs, Lorena Bintas, Gunpla Addict, Glenn Adversario, Ramlat, Emma Villanueva, Jola Short Video, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.